Sa ngalan ng dangal, sa ngalan ng kapakanan ng bayang ito, calling the attention of our Senate President Juan Miguel Zubiri, kung hindi mo lang din naman po pipirmahan ang inirequest na sabina ni Senator Risa Ontiveros, abay for the second time, mag-resign ka po ulit sa ngalan po ng delikadesa. Kasi guys, siya po yung kauna-unahang naging senador na, nag-resign. E di for the second time, in the name of delikadesa, abay, baka pwede mo namang gawin yon. Mag-resign ka ulit. Kasi guys, kung wala kang pagmamahal sa ating kapwa or patuloy mong pinoprotektahan ang mga di umano'y kumunoy, mga di umano'y human rights violator or yung mga masasamang tao, para saan pa na naupo ka dyan sa pwesto? Diba? You are a public servant. Uulitin ko, you are a public servant and you are meant to serve the public. Hindi mo pwedeng paglingkuran yung kaibigan mo or yung mga kakilala mo, paborito mo, or kung sino pa man. Binoto ka ng mamamayang Pilipino para paglingkuran ang taong bayan, para tumindig sa katotohanan. Yan po yung role nyo, kaya po nandyan kayo sa pwesto na yan. Dahil gusto kayo at naniniwala ang mamamayang Pilipino sa inyo, dapat yung tiwala nila, ibalik nyo din sa amin. Yung tiwalang binigay namin sa inyo, ibalik nyo din sa amin sa pamamagitan ng tamang paglilingkod. Yung hindi nababayaran ang pagkatao at prinsipyo. Now guys, disclaimer lang ha, hindi ko balak talagang maghalongkat ng basura. Hindi ko talaga balak maghalongkat. Pero syempre, mukhang napipilitan si Mima. Kasi parang sa napapansin ko guys, napaka-weak talaga nitong ating Senate President. Hindi naman sa masyadong malalim ang galit ko guys. Pero you know what? Ano yung aasahan natin sa isang tao na, nanalo because of di umano cheating? Naalala nyo tong issue ni Senator Miguel Zubiri. Taong 2011, August 4. Basahin lang natin ha. Remind ko lang sa'yo kasi diba sabi mo, I fulfilled my job responsibility with honesty, integrity, and dignity. So ngayon hinahanap ko yung honesty, dignity, and yung tinatawag na responsibility and duty. Hinahanap ko yan sa'yo ngayon. Ngunit tila baga parang hindi ko makita. Kaya naalala ko yung binitawan mong statement bago ka nag-resign dahil sa isyong pandaraya, di umano. Sabi nga dito guys, para sa pamilya, sa dangal at kapakanan ng bayan, nakikita nyo naman yung title, Senator Zubiri nag-resign na. O para daw sa pamilya, para sa dangal at kapakanan ng bayan, ito ang tinindigang mga batayan ni Senator Juan Miguel Zubiri matapos magbitiw kahapon sa kanyang pwesto bilang senador ng Republika na kauna-unahan sa kasaysayan ng Senado. Abay, baka pwede mong gawin yan for the second time kung wala kang delikadesa, pagmamahal at kapakanan. Priority para sa ating bayan. You better resign for the second time if kung meron kang integridad. Diba? Sabi pa dito, kasama ang mga miyembro ng kanyang pamilya, sinabi din ni Zubiri na kahit kailan hindi siya nandaya para manalo sa halalan. Kwento mo yan. Alangan naman masama ka dyan. Kwento mo yan eh. Sabi niya yan guys, hindi daw siya nagdaya. Pero kung hindi siya nagdaya, bakit siya nag-resign? Diba?
Ay, for the sake of delikadesa, talaga nga namang mapapasabi siya na for the sake of delikadesa kasi every time na pumapasok siya sa Senate, sasabihin ng mga tao sa kanya, yung mga nandoon na parang out of the blue siya eh. Parang hindi siya feel ng mga tao doon at laging yung tingin sa kanya, ay, cheater yan. Hindi niya deserve yung ganyang pwesto. Ganyan yung tingin sa kanya eh. Eh, nasaktan siya. Nag-resign. Kasi hindi niya na matiis yung sinasabi ng mga tao doon, cheater ka, hindi mo deserve yung pwesto na yan, di ba, mga ganyan. Nag-resign siya, guys, noong 2011. Pero itong issue na to is yung 2007. Anyway, mayroon ako ipapakitang video sa inyo, guys, kung saan inamin niya na siya po ay nag-cheat, pero nang hindi niya alam. Tama ba yung pagkakaintindi ko? Mamaya, papanood ko na lang sa inyo. Sabi niya, sa harap ng Diyos at sa harap ng tao ay nais kong pagtibayin na hindi ako nandaya at wala akong kinausap upang mandaya para sa akin sa halalan. Talaga ba? Kwento mo yan eh. Ang lahat ng akusasyon laban sa akin ay pawang walang katotohanan. Wala daw katotohanan, guys. Edi, sabi nga yan, wala daw katotohanan. Anong magagawa natin doon? So, sabi niya pa dito, ipinagmalaki pa ni Zubiri na wala umanong dungis ang kanyang paglilingkod. At kahit kailan ay hindi siya nagpayaman sa katungkulan. Kaya nga guys, sinasabi ko na sana hindi po nababayaran ang prinsipyo at pagkatao ni Senate President Juan Miguel Zubiri. Sana nga tama ako, guys. Tama yung intrusive thought ko na sana mabuting tao itong si Senate President. 'Di ba? Sana nga, sana. Pero you know what, guys? Alam nyo, kahit gaano kalalim ang pagmamahal ko dito kay Senate President Juan Miguel Zubiri, pero pag-usapang mamamayang Pilipino na, kasi politician ka, public servant ka, binoto ka ng mamamayang Pilipino, yung endgame kami pa din yung kailangan mo, eh, syempre, mamamayang Pilipino to mamamayang Pilipino, tayo lang din yung magtutulungan. Kaya nga, nandito ako, guys, tumitindig ako sa mga taong nangangailangan. Bumuboses ako kasi messenger ako. Yun lang naman ata yung papel ko sa mundong to, messenger, butangera. Diba? Pero at least yung bunganga ko napapakinabangan sa maayos. Anyway, going back sa ating topic, nawala tuloy ako. Okay, hindi ako nagkaroon ng madaming bodyguard o backup o gumamit ng anumang wangwang kahit noong ako ay kongresista pa lamang, pahayag ni Zubiri. O si Zubiri ang pinakabatang naging majority leader ng Senado sa edad na 39 at naging bahagi din siya ng paggawa na may 64 blah 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 na batas. Okay, sabi niya pa dito, I fulfilled my job responsibility with honesty. Pero ngayon, Senate President, gusto kong kahit konti lang makita yung salitang I fulfilled my job, my responsibility with honesty. Diba? Gusto kong makita yan. Ngayon, lalo pat kailangan ka ng mga mamamayang Pilipino na mga di umano'y na biktima ng karahasan sa kamay ni pastor. Kilala nyo naman ata kung sino tinutukoy ko, pero ayoko na lang mag-mention. Sabi niya pa, integrity and dignity. And I could proudly look in the eyes of every Filipino who put me in this position, the trust and the confidence they had given me not to put to naught. Kaya nga, I told you again, I remind you again, Senate President, na kung sa ngayon, nilagay ka dyan ng mamamayang Pilipino sa posisyon na yan dahil ikaw ay pinagkakatiwalaan nila. At kumpiyansado ang mamamayang Pilipino na matutulungan mo sila. Pero parang yung tiwala na yon, ay parang unti-unti mong tinatanggal. Nang dahil lang sa, we do not know kung sa utang na loob, we do not know kung in terms of money, we do not know if
You know, baka na-influensyahan siya. We do not know. Pero ito po ay katakataka kasi nung January 23 pa po ito, ni-request ni Senator Risa itong subpoena na to. Dumating ng February 6, last call out ni Senator Risa Ontiveros para aprobahan ang subpoena, para umattend. Kasi kung wala namang kasalanan, di ba, bakit matatakot? Para umattend itong si Pastor. Abay, hindi pinirmahan, guys. And as of the moment, hindi pinirmahan. At ang gusto niya, tanungin pa siya ng mga reporters or ng mga interviewers. At sasabihin niya kung bakit. At magpapaliwanag siya. Anyway, dito tayo sa sinasabi niyang nag-cheat daw siya. Siya na mismong umamin eh. Panoodin natin, guys. Kasi diba ito naman yung pag-uusapan natin ngayon. Meron pa nga article dito, March 13, 2013, Zubiris resigned for political profit, not for principle. Yan po yung sabi ni Coco. Ay baka tama nga itong si Coco Pimentel. Baka lang naman tama na nag-resign siya for political profit, hindi para sa principle. Ngayon, ito guys yung video niya. Sayang, gwapo pa naman ni Senate President. Ay, nako, ang gwapo niya pa naman. Pero, ayoko na nga lang sa kanya. Kahit love kita, ayoko na sa'yo. Ito guys yung video, panoodin nyo guys. Resignation I would consider one of the proudest moments of my life. It was a difficult thing to do. Proudest. Everybody told me, as you remember, we talked about this many times, people would say it's political suicide. But against all odds and against all, pleadings from my colleagues and friends, I had to do what was right. And, but in the I'm very happy with my decision. Yeah, in the last 2 years, you also could not live down all the accusations of he benefited from cheating. I'm sure he knew. Did he think what he was doing he was just trying to escape it? At some point he would have gotten caught, and now to recover from that, yes, you know what I mean? Yes, on the issue that he benefited from the cheating, that's true, and I acknowledge that I benefited together with the 12 others who benefited, who got the top 12, and we have at that time no proof or no concrete evidence that it actually happened until the time that these two very important witnesses had come out, Bedul and Patuan, which I did not anymore extend a week longer in office. I decided to resign right away. It caught everybody by surprise. Even the only people I spoke to were a few of my colleagues and some lawyers, and I clearly remember Senate President Juan Ponce Enrile castigating me. He really literally shouted and said, "Don't do that. That's you're the duly proclaimed senator. You were affirmed by the Supreme Court. You wait till your protest to end." Because I would have still been a senator if I decided to stay. Because the protest would have ended this week. Exactly. Actually, February of 2013. But I said no. I had to do what was right out of delicadeza. You know, public office is a public trust, Karen. And you and I know it's very important what the people perceive you to be. If they think that you're a cheater, then no matter how much legislation I pass, no matter how much work I do, they'll always see me, oh, he doesn't deserve to be there. So it's best to let go and start anew. And that's what I'm doing now. All right, you're the first person, the first candidate who actually has said it on cam without batting an eyelash. Yes, that's true. We benefited from cheating. Yeah. Yeah, we benefited from cheating. Yeah. So, ginawa niya yung pag-resign out of delicadeza daw. And syempre, gusto niyang mag-start ng panibagong buhay kasi every time na nandoon siya, in-okray siya na hindi niya deserve yung pwesto na yan, hindi niya deserve yan, nanalo lang yan dahil sa pandaraya. So, natamaan nga itong si Senate President natin ngayon. Anyway, that is a past issue niya. So, ngayon guys, paano ko na-connect sa ngayon? Kasi, loud and proud, ako guys, nasasabihin sa inyo na itong ating Senate President is, weak. Siya po yung weak dito. Hindi yung presidente, Napaka-weak po para tumindig sa katotohanan. Kasi guys, kung ako, 'di ba sabi nga ni Enrile, hindi ikaw yung inano ng Supreme Court, dineclare na nandiyan, ganyan. Ikaw yung dineclare. Bakit siya nag-resign? Yan yung pinaka-question dito. So, parang pinapatunayan niya na nag-cheat nga siya.
Diba? So, ang palusot niya, nag-resign siya for delikadesa. Eh di wow. So, ngayon, Senate President, baka naman for the second time, if, sa usaping delikadesa, diba, integrity, honesty, abay, kung wala ka pa rin nun, wala ka bang character development? Matanong ko lang, wala ka bang character development? Diba, kung wala ka nun ng honesty, integrity, diba, you better resign for the second time. Idol pa naman kita. Anyway, pipigilan ko na lang ang pagmamahal ko kay Senate President Juan Miguel Zubiri. Actually, love-loves ko to. Naka-follow to siya sa akin sa Facebook. Yun lamang ho, guys. It's me again, si Mima Alicia Nyot. Nagbabalik ulit na sa atin panibagong video.